Magandang araw sa inyong lahat, guys. Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay tungkol sa Karimen exam. Paano ba natin maipapasa yung Karimen exam, pati na yung Honmen exam, kapag kukuha tayo ng driver's license dito sa Japan? So samahan niyo po ako sa video na ito at sasagutin natin yung katanungan ng isa nating subscriber. Ito yung katanungan niya. Hi sir, any tips naman po sa Karimen written exam? I'm struggling po kasi sa written nila. Salamat in advance po, sana mapansin. Okay, shout out sa iyo, Gian. Siya yung nag-message sa akin para magawa yung video na ito. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, ako po si Leo, isang OFW dito sa Japan. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe ay i-hit nyo na yung subscribe button and then paki-like na rin po ng video na ito. And then mag-comment po kayo sa baba kung mayroon pa kayong mga additional na katanungan. And then i-share nyo na rin po ito sa mga kakilala nyo na gusto ring makakuha ng driver's license dito sa Japan. So ito na yung tips na pwede kong maibigay sa inyo. Tips to pass Karimen tsaka Honmen exam, driver's license exam. So 50 items tsaka 100 items. So ito na yung ating tip number 1. So during classroom or lecture, during lecture yung tip number 1 ko. So during classroom lesson or lecture, so ang isang tip ko ay huwag kayong uupo sa likod. Kasi pag umupo kayo sa likod, marami kayong makikitang distractions. So makikita nyo yung mga classmate nyo, mayroong mga inaantok dyan, makikita nyo, mapapansin nyo. So mawawala yung attention nyo sa instructor, sa teacher nyo. So kaya ang suggest ko ay, tips ko ay, umupo kayo sa hanggat maaari sa pinakaunahan para yung mga classmate nyo nasa likod. So ang focus mo lang talaga, yung teacher mo, yung instructor, saka yung lesson nyo. Kung ano yung sinasabi ng instructor. Kasi mahirap yung Nihongo. So kung Japanese yung teacher natin, mahirap intindihin yung Nihongo, lalo na kung mayroong mga distraction na nasa paligid. And then pangalawa, kapag nagle-lesson na, nagle-lecture niya, syempre ilalabas nyo yung libro nyo. So 2 libro yung mayroon kayo kasi kailangan nyo ng Japanese version tsaka yung English version na libro. So ito yan. So ito yung Japanese version. So kung makikita nyo, mayroon dyan mga naka-underline or naka-highlight na pink na highlighter. Sana nakikita nyo guys, naka-highlight na yan. So naka-highlight yan kasi yan daw yung mga important details na pwedeng lumabas sa exam sa Honmen tsaka Karimen. So sasabihin naman ng teacher na i-highlight nyo yan, i-underline nyo kasi yan yung mga lumalabas sa exam. Doon din sa English version nyo, i-highlight nyo rin. So kung ano yung nasa Japanese version, i-highlight nyo and then pati na rin yung nasa English version. So yun yung tips ko sa inyo. I-highlight nyo yung mga important details na pwedeng lumabas sa exam. Okay, pangalawang tips, kapag nag-aaral naman kayo sa bahay, during self-study at home, syempre, yung English tsaka Japanese version, so yung mga na-underline nyo or na-highlight nyo dito sa Japanese version ay, dito rin ay i-highlight nyo rin sa English version, and then basahin nyo. Or, basahin nyo kung ano man yung lesson nyo sa Japanese version, basahin nyo yung English version niya para lalo nyo maintindihan. Kasi kapag naka-Japanese, syempre, hindi lahat ng details na intindihan nyo, medyo nalilito pa kayo. Tulad sa akin, yung mga sinasabi ng Japanese, hindi ko naman lahat naintindihan. Although, meron naman akong naintindihan pero hindi 100%. So, kaya, basahin din natin yung English version kasi nandun yung mga details talaga. Or, kung alam nyo na yung susunod na topic kinabukasan, pwede nyo nang basahin in advance sa English version. Para pag diniscuss na sa Japanese version ay mayroon na kayong idea. So alam nyo na yung mga sinasabi ng teacher, at least mayroon na kayong idea kung ano yung nasa libro na sinasabi niya. And then papanoorin din kayo ng video na naka-Japanese din. Pero mayroon namang subtitle na English yun. Pwede nyong i-request yun sa driving school na kung pwede mayroong subtitle na English yung mga videos na pinapanood sa inyo. Okay, pangatlong tips naman. So, yung tungkol sa traffic signs tsaka pavement markings. So, kailangan yung i-memorize yung mga traffic signs. Yung mga ganitong bagay. Yung mga traffic signs. Yan, mga traffic signs English version. Saka yung mga pavement markings. So, ito yung mga
Yan. So, ito naman yung mga pavement markings. Kasi mayroon yung mga similar, pero mayroong pinagkaiba. Kunti lang pinagkaiba, and then similar. So, yun yung mga nakakalito. Halimbawa, ito, kung nakikita nyo. So, yan, medyo magkamukha siya, pero magkaiba talaga siya ng meaning. Example, mayroon akong question na na-encounter na yung tungkol sa pedestrian crossing, tsaka approaching pedestrian crossing. So, isang word lang yung nadagdag, pedestrian crossing, and then yung isa naman ay approaching pedestrian crossing. O kaya, pedestrian crossing ahead, and then pedestrian crossing. So, magkaiba yung meaning nun. Kung nakikita nyo, iba yung pedestrian crossing, at saka, iba naman yung pedestrian crossing ahead, or approaching pedestrian crossing. So, magkaiba sila. Isang word lang yung naiba dun sa, traffic sign. So, iba na yung meaning nila. So, kaya, kailangan i-memorize lahat na to. Lahat na traffic signs tsaka pavement markings. Kasi, minsan nakakalito sila. Kasi, medyo magkamuka or medyo pareho yung meaning. Pero, magkaiba pala yun. Okay, sa pang-apat na tips ko sa inyo, during mock-up test. So, kailangan nyo na magkaroon ng practice test, mock-up test online or sa internet kasi mayroon namang mga website na mga mock-up test tulad ng JN8. Pero hindi to para i-promote ko yung JN8. So, nakita ko lang yun sa YouTube na mayroon palang ganun na mock-up test website na free na pwede nyo magamit. So, nakita ko lang yun dun sa YouTube channel ni Gaijin World kay Sir Alan. So, pwede nyo gamitin yun, yung mga mock-up test ng JN8. Pero sa akin kasi yung ginagamit ko ay yung website mismo or yung app ng driving school, yung Musashi. Siguro nakita nyo na yun, Musashi na mock-up test para sa driving school. Okay, yung tips ko para sa mock-up test. So, pag nagma-mock-up test kayo, lagi nyo gamitin yung mayroong time limit. 30 minutes para sa Karimen. And then sa Honmen yata, nasa 50 minutes yata yun. So, gamitin nyo yung time limit para makita nyo kung gaano katagal kayo magsasagot sa mga test. Hanggat maaari, kapag kalahati na ng time, at least nasagutan nyo na yung more than half ng mga questions. Halimbawa, 15 minutes yung kalahati ng Karimen, 15 minutes na, at least dapat nasagot nyo na yung nasa 30 items. So, mayroon na lang 10 items na natitira. Para at least, pag natapos nyo na yung 50 items, mayroon pa kayong extra time na pwedeng i-check yung mga items na hindi nyo na sagutan or nalilito kayo. Kasi sa tunay na exam, mayroon kayong mga question dyan na medyo malilito talaga kayo. So, pwede nyong i-leave muna yon, i-memo nyo, and then balikan nyo na lang pag natapos nyo na sagutan yung mga alam nyong sagutan. Kapag mayroon akong hindi maintindihan, so ipapas ko muna yan, pero i-memo ko yan yung number na yon, nababalikan ko yun pagkatapos kong sagutan lahat ng nasagutan ko. So, mas maganda na mayroon kang extra time para i-check yung mga sagot mo. Kaya bilisan yung pagsasagot sa 30 minutes or sa Karimen. Pati na rin sa Honmen. So, pag nagsasagot na kayo, so basahin yung maigi, carefully yung question or yung situation para makita nyo kung ano ba talaga yung situation ng question. And then, pag alam nyo na yung nasa situation, alam nyo na yung tamang sagot. So, alam nyo na yung situation, alam nyo na kung ano yung tama at mali. Basahin nyo ulit yung question na yon. Kasi minsan, baka mayroon kayong hindi napansin na negative form tulad ng may tsaka may not. So, kapag hindi nyo napansin yung may tsaka may not, so, iba na yung meaning nun. So, magiging negative form siya. So, iba na yung meaning niya. So, iba na yung meaning, kabaliktaran niya. And then, mayroon pa yung must not, tsaka must. And then, mayroon pa yung mga tricky questions na, yung mga sequential, ibig kong sabihin na, mayroong pasunod-sunod sa dapat gawin. Halimbawa na lang, may question na, halimbawa mayroon kayong na-sense na danger, ang una nyo munang gagawin ay mag-horn kayo bago mag-brake. So, kapag mayroon kayong danger na nakita, first ay mag-slow down muna or mag-stop bago kayo mag-horn or magbusina. So, may ganong question. So, mayroong first and then second. So, yun yung mga tricky questions na kailangan yung pag-ingatan. Yung mga ganong bagay. So, yung mga negative form, tsaka yung mga sequential or mayroong pasunod-sunod na dapat gawin. Halimbawa na lang ay kapag ikaw ay mag-change lane. So, ano yung unang gagawin?
signal light muna ba or i-check muna yung mirror. So may mga ganong bagay, mga sequential na situation or tanong. Kaya dapat dalawang beses nyong basahin yung question. Yun yung tip ko. Basahin nyo yung question, i-analyze nyo kung ano yung tamang dapat gawin na naaayon sa batas or sa rules. And then, pag nakuha nyo na yung idea ng question, and then na-visualize nyo kung ano yung talaga yung nangyayari, yung situation, basahin nyo ulit yung tanong. Isa-isa, carefully, every word, basahin nyo, and then bago kayo sumagot ng final answer nyo. Okay, so yun yung tips ko para sa mga gustong pumasa sa Karimen tsaka Honmin exam. Okay guys, sana ay nakatulong yung video na to. Sana marami kayong natutunan. Sana may napulot kayong kaalaman sa mga tips na binigay ko sa inyo. So kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na kayo. And then, i-like nyo rin po yung video na to. And then, i-share nyo rin po sa iba na gustong mag-aral ng driving or gustong magkaroon ng driver's license dito sa Japan. And then, kung may katanungan kayo, mag-comment na lang po kayo sa comment section ng ating video. Okay guys, hanggang sa muli. Salamat sa panonood. Bye-bye!